Tekstong deskriptibo. Ano nga ba ang tekstong deskriptibo? Deskriptibo, uri ng tekstong ang layunin ay maglarawan o magpinta ng imahe sa isipan ng mambabasa. Mula sa epektibong paglalarawan ay halos makikita, maaamoy, maririnig, malalasahan o mahahawakan na ng mambabasa ang mga bagay na inilalarawan kahit paisipin lamang niya na nabubuo ang mga imaheng ito. Ito ay karaniwang bahagi lamang ng iba pang uri ng teksto. Ang paglalarawan ay kadalasang kabahagi ng tekstong naratibo kung saan kailangang ilarawan ang mga sumusunod, tauhan, tagpuan, at damdamin. Nagagamit din ito sa paglalarawan sa panig na paniniwalaan at ipinaglalaban para sa tekstong argumentatibo. Gayon din sa mas epektibong pangungumbinsi para sa tekstong persuasive o paglalahad kung paano mas magagawa o mabubuo ng maayos ang isang bagay para sa tekstong prosedural. Bibihirang magamit ang tekstong deskriptibo nang hindi kabahagi ng iba pang uri ng teksto. Paglalarawan. Objetibo. Nakabatay sa katotohanan, gumagamit ng mga salita at paglalarawang nakabatay sa totoong bagay, tao o pangyayari. Halimbawa, ang Pilipinas ay isa lamang sa bansang napaliligiran ng mga karagatan. Pangalawang halimbawa, mataba at maganang kumain ang alaga kong aso. Subjetibo, nakabatay lamang sa imahinasyon at hindi sa totoong buhay. Likhang isip lamang ng manunulat ang ipinakikita. Halimbawa, si Dante ay matipunong lalaki, may mapang-akit ng ngiti at mga matang may taglay na halina. Sa sino mang makakita, ang maaliwalas na mukhang agad sinisilayan ng taus-pusong pagbati sa bawat nakasalubong ay dagli nakakakuha ng atensyon at tiwala ng iba. Sa halimbawa, walang binabantayang totoong tao ang paglalarawang ito, subalit sa pagnanais ng manunulat na maikintal sa isipan ng mababasa ang isang positibong tauhan sa kanyang akda, ay ginamit niya ang ganitong paglalarawan sa kanyang pangunahing tauhan. Paglalarawan sa tauhan. Taas, kulay ng buhok, itsura at kasuotan. Anyo, gayak, amoy at kulay. Paano ngumiti, maglakad, humalakhak at magsalita. Nooy nasa katamtamang gulang na si Ineng na wika nga sa mga nayon, ay pinamimitaka na ng araw. Ang gulang na iyan ay lalong kilala sa tawag na dalaginding ng ating matatanda. Bagamat hindi gaanong kagandahan si Ineng, ay kinagigiliwan namang lubos. Palibhasay, nakatatawag ng loob sa lahat ang pungay ng kanyang mata. Ang kulay ng kayumangging kaligatan, ang magandang tabas ng muka, na sa bilugang pisngi may biloy, na sa kanyang pangiti binubukalan man din ng pag-ibig. Ang malagong buhok na nasa karaniwang pusod, napahulog sa batok, na sa kinis ay nakikipag-agawan sa pagmamanibalang ng mangga. Ang mga labit ngipin nagkakatugma sa pag-aalalay ng luwalhati pangarap mula sa ang dalaginding ni Inigo Ed Regalado. Nasa loob ng stakit si Tata Selo, mahigpit na nakahawak sa rehas, may nakaalsang putok sa noo, nakasungaw ang luha sa malabo at tila lagi nang may inaaninaw sa mata. Kupas ang damit niyang suot, may mga tagpi na ang siko at paypay. Ang kutod niyang yari sa matibay na supot ng asin ay may bahid na ng tuyong putik. Nasa harap niya at kausap ang isang mabubukid, ang kanyang kahangga na isa sa nakalusot sa mga pulis na sumawata sa nagkakagulong tao. Sa Tata Selo ni Regilio R. Sikat. Paglalarawan sa damdamin o emosyon. Una, pagsasaad sa aktwal na nararanasan ng tauhan. Matindi ang pagkirot ng tiyan ni Mang Tonyo. Nagdidilim na ang kanyang paningin at nanlalambot na ang mga tuhod sa matinding gutom na nadarama. 2 araw na pala ng huling masayaran ng pagkain ang nanunuyo niyang mga labi. Pangalawa, paggamit ng dialogo o iniisip. Sa halip na, naiinis siya sa ginawang pagsingit sa pila ng babae. Paggamit ng dialogo. Ale, sa likod po ang pila. 1 oras na kaming nakapila rito, kaya dapat lang nasa hulihan kayo pumila. Pangatlo, pagsasaad sa ginawa ng tauhan. Umalis ka na! Ang mariing sabi ni Aling Lena sa asawa habang tiimbagang na nakatingin sa malayo upang mapigil ang luhang kanina pa nagpupumilit bumalong mula sa kanyang mga mata. Pang-apat, paggamit ng tayutay o matalinghagang pananalita. Simile, pagtutulad. Metaphor, pagwawangis. Personification, pagsasatao. Hyperbole, pagmamalabis. Pang-apat, paggamit ng tayutay o matalinghagang pananalita. Ito na marahil ang pinakamadilim na sandali sa kanyang buhay. Maging ang langit ay lumuha sa kalungkutang dulot ng pagyao ng pinakamamahal niyang si Berta. Paglalarawan sa tagpuan. Maaaring ilarawan ang tagpuan sa pamamagitan ng pagkilos ng tauhan. Ano ang itsura ng lugar? Anong tunog ang maririnig sa paligid? Anong amoy ang namamayani? Ano ang pakiramdam sa lugar na ito? Ano ang lasa ng mga pagkain dito? Sa isang maliit na dampang nakatayo sa may tabi ng munting ilog na tinatakbuhan ng malinis at malinaw na tubig nakatira sina Irene.
Ang maliit na dampang yaon ay naglilibiran ng isang bakurang sa loob ay may mga sari-saring pananim na sa isang maayos na panulukan ay may malalagong sampagita na dahil sa kagaanan di umano ng kamay na nag-aalaga ay kinapipitasan ng masaganang bulaklak. Mula sa Ang Dalaging Ding ni Inigo Edregalado. Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali, lumagong sa malalakit maliliit na lansangan, dumantay sa mukha ng mga taong pagal sa paghahanap ng lunas sa mga suliranin sa araw-araw. Ngunit ang gabi ay waring manipis na sutla lamang ng dilim na walang lawak mula sa lupa hanggang sa mga unang palapag ng mga gusali. Ang gabi ay ukol lamang sa dilim sa kalangitan, sapagkat ang gabi sa kalupaan ay nahamig na ng mababangis na liwanag ng mga ilaw ng dagitag mula sa mabangis na lungsod. Paglalarawan sa isang mahalagang bagay. Sa tuwing itatayo ko ang Christmas tree, kapag nalalapit na ang Kapaskuhan, ay parang laging may kulang, pilit kong dinadagdagan ng palamuti, at hindi basta-basta palamuti, yung mamahalin. Pagkatapos ng mamahaling bola, nung sumunod na taon ay magagandang bulaklak naman ang binili ko. Maraming pulang poinsettia na nakapaligid sa Christmas tree. Ang ganda! Ang may paghangang sabi ng bawat nakakita. Malalaki at makikintab ang pulang bola, malalaki at magagandang pulang poinsettia. Pero bakit ba tila may kulang pa rin? Mula sa aking Christmas tree ni Mary Grace Del Rosario. Sa pulong pag-ukulan niya ng pansin ang unang lansya ni Don Cesar, ay nakadama siya ng kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Ibig niyang magkaroon ng lansya balang araw. Pagkakaroon siya ng lansyay, hindi na siya gagamit ng maliit na motor. Hindi na siya sasagihan ng muntimang pangamba. Magitgit man ang abagat, magalit man ang sigwa sa laot, hindi na sumandaling lalabas siya sa karagatan. Maaari na niyang marating ang inabot ng mga lansya ni Don Cesar. Mula sa Ang Manghingisda ni Ponciano, B.P. Pineda. Maraming salamat sa pakikinig.